Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito na naman po kami para maghatid sa inyo ng mga latest na kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Muli po naming ipinapaalam sa inyo na ang programang ito po ay hindi lamang po pagbabalita. Hinahalongkat din natin yung mga kwento sa likod ng mga balita at binibigyang daan natin ang mahuhusay na punto at argumento para mas lalo po nating maintindihan ang mga nature ng ating pinag-uusapan. Malaya po ang bawat isa na ipahayag ang kanilang opinyon hinggil po sa mga balitang pinag-uusapan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Susunod na po ang ating mga balita. Mula po sa regular nating pinag-uusapan tungkol dyan sa mga nangyayari sa Middle East, ililipat po muna natin ang ating focus sa Europe mga kababayan. Partikular po dyan sa gera na nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Hindi pa rin kasi tapos yan at wala pong kahit katiting na senyales na matatapos po ito. Sa katunayan mga kababayan, kahapon, nagpanik po ang mga tao sa Russia dahil nagpakawala. Kahapon July 3, nagpakawala ang Ukraine ng malawakang drone attack sa Russia. Ayan kung makikita ninyo ang hindi pangkaraniwang pagpapanik ng mga Ruso. Nagaganap po yan malapit sa isang pagawaan ng armas dyan sa bayan ng Izhevsky sa Russia. 800 miles ang layo po niyan mula sa Ukrainian border. So napakalayo niyan sa Ukraine pero nagawang pasukin ng Ukraine. At nagkakagulo nga po yung mga tao dyan kahapon. Madidinig pa po ninyo sa background yung putok ng mga baril. Pinagbababaril kasi ng mga Russian police yung mga drones na umaatake galing Ukraine. Wasak po sa drone ng Ukraine ang Kupol Electromagnetic Plant. Yan po ay isang kilalang planta na gumagawa ng matataas na uri ng missiles gaya ng Odessa anti-missile systems at mga drones na madalas gamitin ng Russia sa frontline. Itinuturing din po ang plantang ito bilang isa sa mga mahahalagang bahagi ng arms industry ng Russia. Winasak po yan ng Ukraine kahapon at ang sabi po sa official report, 3 katao daw po ang patay dito at 35 ang sugatan. Mayroon din pong isang planta sa lungsod naman ng Kursk na sinira din po ng Ukraine. So dito pa lang mga kababayan makikita na natin na hindi talaga pwedeng makialam si Putin sa gulo ng ibang bansa Kasi sa Ukraine pa lang hindi na siya makagulapay Pero dahil din po dyan sa walang hintong pag-atake ng Ukraine sa Russia, abay nagalit po si Putin. At nagpadala po siya ng mahigit 100,000 sundalo sa bayan ng Pokrovsk sa Ukraine. At meron din po siyang ipinadala na 50,000 naman ng mga sundalo sa Sumy region sa Ukraine pa rin. Suggestions Russia is amassing over 100,000 troops near the strategic eastern town of Pokrovsk and possibly 50,000 near the northern Ukrainian city of Sumy. Although meron po kasing kakayahan ang Ukraine na umatake sa mga malalayong teritoryo ng Russia, nandun pa rin po yung agresibong kilos ng mga Ruso pagdating naman sa border. Agresibo sila dyan. Yes, Ukraine can penetrate even the deepest part of the Russian territory. But Russians are intensifying their attacks on the frontiers. So dun sila nakatutok sa frontier sa harapan ng gera, sa border. At dahil sa kanilang pag-advance doon sa border, kahapon po ay ganap na idiniklara ng bansang Russia na nasakop na nila ang lungsod ng Luhansk diyan sa Ukraine. Ito po yung pang-12 sa pinakamalalaking lungsod ng Ukraine mga kababayan. Sinakop na po nila yan, idiniklara nila kahapon na they are in full control of Luhansk. At ang balita po natin ay mayroong mga rebelding grupo sa Ukraine na suportado ng Russia ang nagpapatrolya ngayon dyan sa lungsod. Luhansk, the first entire region that Russia claims to have under complete control since its full-scale invasion of 2022. So kung ating susumahin mga kababayan, ang nasasakop na po ng Russia sa Ukraine ay itong mga part ng Kherson, Zaporizhia, Donetsk at ang Luhansk. Meron na rin pong ilang bahagi ng Sumy at Kharkiv ang nasa kamay na po ng mga Ruso. At kung titingnan naman po natin ang capital city ng Kiev, yung kanilang pinaka malaking lungsod,
Halos gabi-gabi daw po ay binobomba ng Russia yan. At ang mga tao po dyan ay halos nakatira na rin sa mga underground tunnel at stations para makaiwas nga po sa disgrasya. Sa totoo lang is nakakaawa po talaga ang kalagayan ng mga Ukrainians ngayon. Lalo na po yung mga inosente na wala namang kinalaman o ayaw ng gerang ito. Wala silang magagawa wala silang choice kundi lumagay sa ganyang sitwasyon Tapos ang lakas pa ng loob ni Putin na sabihin na siya yung biktima dito. Sabi kasi ni Putin, ang NATO daw ang aggressor, hindi sila. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они? Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы. O di ba? Hindi daw silang aggressor dito Sila pa nga daw ang biktima dito. Ang gusto lang daw nilang mangyari ay makuha yung kanilang mga hinihingi sa Ukraine. Pero wala daw silang balak na paabutin sa Europa ang gulo. Kasi nga naman, sabi ni Putin, wala daw tigil ang Europe sa pagpapadala ng suporta sa Ukraine kahit hindi naman daw sila ang pakay ng Russia. Pero sinagot po yan ng Foreign Minister ng Germany. At ang sabi niya, kaya daw nila ginagawa ito, kaya daw sila nakikialam dahil nanganganib din daw ang kalagayan ng Europa dahil sa patuloy na pananakop ni Putin sa Ukraine. Mahalaga ito sa akin dahil hindi lamang ipinagtatanggol ng Ukraine ang sarili nilang soberanya at kalayaan. Ipinagtatanggol din ng Ukraine ang kalayaan at soberanya ng Europa laban sa Russia. Huwag nating kalimutan yan kahit sabihin pang matagal na itong gerang ito. Ito naman ang nakakalungkot dito mga kababayan. Ang sabi nitong Foreign Minister ng Germany, kahit naman daw matagal na itong gerang ito, ipinagtatanggol naman nito ang Europe. So kumbaga sa tono ng pananalita niya, ang Ukraine ang nagiging battleground nila laban sa mga Ruso. Tama? Ang talagang dinidepensahan dito ay yung Europa. Kaya nga sila ang nagsusupply ng armas Kumbaga nagiging battleground lang ang Ukraine. Pero ang tunay na naglalaban dito ay ang NATO at ang Russia. Diba mga kababayan? Ganun ang lumalabas Kasi sino ang nagsusupply ng armas? Sino ang nagsusupply ng pera? Ang NATO. Sino ang lumalaban? Ang mga Ukrainians. Saan ginaganap yung pag-aaway? Sa Ukraine. So this is a war not only between Ukraine and Russia. This is an actual war. Actually, this is a war between NATO and Russia. At nagagamit lang ang Ukraine. Ang mga Ukrainians pa rin ang nagsasuffer bandang huli. At wala namang mga sundalo na pinapadala ang NATO dun Kaya wala silang masyadong casualty maliban dun sa kanilang mga ginastos, di ba? So dito, makikita ninyo, nakakaawa talaga ang kalagayan ng mga Ukrainians. Habang patuloy ang dagsa ng mga armas galing sa NATO, tuloy lang ang gera. Bala kasi ng NATO na ubusin ang pera ng Russia pambili ng armas. Ang kaso, tuloy-tuloy din naman ang pagpasok ng suporta ng North Korea sa Russia. At malamang, meron ding suporta na ipinapadala ang China. So hindi talaga matatapos tong gerang ito mga kababayan. Alam nyo, sa palagay ko nga, kaya hindi tumulong ang China sa Iran at ang North Korea kasi nakafocus sila dito sa gera ng Russia. Kumbaga mas priority nila ang inang Russia kaysa sa mga Muslim sa Iran. Sa katunayan mga kababayan, alam nyo ba na magpapadala daw po ng nasa 30,000 na mga sundalo ang North Korea sa Russia. Bukod pa po yan sa ipinadala nila noong isang taon. So parang taon-taon na lang ata magpapadala itong North Korea ng mga sundalo. Russia's getting yet more help from North Korea in its ongoing invasion of Ukraine. According to Ukrainian intelligence, Pyongyang is sending up to 30,000 more troops to bolster Russian forces along the front line. Tapos iiyak si Kim Jong-un, magpapakita sa national TV na iniiyakan yung mga sundalo. Biruin mo, iiyakan mo yung mga sundalo, samantalang gusto mo rin naman. Hindi nyo naman away yan di ba? Hindi naman gera ng North Korea yan, bakit siya nagpapadala ng sundalo? Tapos pag dating ng mga bangkay ng mga sundalo, iiyak siya. Papakita pa niya sa national TV na umiiyak siya. So, ganyan ang style nitong mga totalitarian na to Pero siguro dapat sa part naman ng Amerika, dapat isipin nila ito. Kasi tignan nyo mga kababayan sigurado kasi tayo na nagbabayad si Putin sa North Korea Hindi naman libre ito Hindi libre yan yung pagpapadala ni Kim Jong-un ng mga
sundalo ng North Korea, hindi yan libre. Nagbabayad si Putin dyan. At batay sa balitang nakuha natin, bukod po sa pera, ang ibinabayad daw ni Putin dito sa mga North Koreans o kay Kim Jong-un partikular is yung mga missile technology ng Russia. Kaya ang North Korea, pansin nyo, walang hinto sa paggawa ng mga missiles dahil ibinibigay sa kanila ni Putin yung mga technology na kailangan nila. So they are keep on experimenting, they keep on trying to build a perfect bomb, a perfect nuclear bomb dahil patuloy po ang Russia sa pagsusupply sa kanila ng mga technology. At ang delikado nito mga kababayan, kapag naging malaking nuclear arsenal ang North Korea, delikado yan sa mga kaalyado ng US dito sa Asia like Japan at South Korea, di ba? Kaya sa tingin ko dapat huwag pabayaan ni Trump na makakuha ng suporta ang Russia galing sa North Korea. Dapat masira itong alyansa ng dalawang ito. Biruin nyo, kaliit-lit na bansa ng North Korea pero meron silang potensyal na maging banta kapag hindi naagapan ito mga kababayan. Lalo kapag lumaki ng husto yung kanilang arsenal. Ang kaso, imbis na kontrahin ng US itong sabwatan ng Russia at North Korea laban sa Ukraine, alam nyo ba na naglabas pa ng utos si US President Donald Trump para ipahinto ang pagbibigay ng suportang militar sa Ukraine? Ngayong kailangan pa naman ng Ukraine ng mga dagdag na armas. Saka naman po nagdesisyon si Pangulong Donald Trump na pahintuin ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Opo mga kababayan, utos yan ni Trump, kahapon lang inilabas. At ang rason, dahil gusto daw ng US na unahin muna ang sarili nila. At sinabi din po ng White House na wala na nga daw pong missile o paubos na daw ang stock na missile doon sa kanilang arsenal. Kaya hindi muna sila magpapadala sa Ukraine ng suporta. At kabilang daw po sa mga ipinatigil ni Trump ay ang pagpapadala ng Patriot Missile Defense System na ginagamit ng Ukraine para sa air defense, para sa lagyan yung mga missile na lumilipad galing Russia. America, meanwhile, is pulling the plug. US President Donald Trump has ordered to stop some key weapons shipments to Ukraine. Among the halted military aid, Patriot missile defense systems. The White House saying that the weapon supply has been halted to put America's interests first. And this comes amidst concerns in the Pentagon over the dwindling supply of US military stockpiles. Napakahirap nun mga kababayan. Kasi sa mga ganitong gera na missiles at drones ang gumagana, napakahalaga po ng mga air defense system. Ito po kasi yung nagpapasabog sa mga missiles ng kalaban habang nasa ere pa lang, hindi pa bumabagsak sa lupa. Kaya nasaktan din talaga si Zelensky dito sa utos ni Trump At hindi lang si Zelensky, maraming mga Ukrainians ang nasaktan nung nabalitaan nila ito. Те, що нам зараз дуже необхідно, адже Kailangan talaga namin ng air defense para sa mga nasa tahimik na lugar, o yung mga nasa mga lugar na malapit sa frontline ay panatag na merong proteksyon kahit papano. Kapag wala yan, sobrang nakakatakot, mas nakakatakot, at napakasakit, at mas maraming sibilyan ang magdudusa. Napakaraming drone attack sa Ukraine itong mga nagdaang araw at maraming tinamaan. Kaya kailangan namin ng mga system na ito. Itong mga air defense systems. Hindi kaya ng mga mobile fire brigades na pabagsakin yung mga target sa dami nila. Kaya nakakalungkot talaga na ganito pa ang nangyari. At maliban po sa mga Patriot air defense, inihinto din daw po ni Trump ang pagpapadala sa Ukraine ng mga artillery at mga missiles. Sa panahon kasi ni Biden, ipinangako lahat yan sa Ukraine Pero yun nga, ayaw na nga ni Trump na magpadala ng mga ganyang armas sa Ukraine. Ang duda ko naman dito mga kababayan, ito personal na opinion ko lang naman baka nag-usap si Putin at si Trump na, sige, hindi na ako magpapadala ng armas sa Ukraine pero wag kang makikialam sa Israel at sa Iran ha. Ganon siguro yung sinabi ni Trump kay Putin Kaya siguro ang Russia hindi nakialam sa Iran. Kasi tignan nyo, kung kailan natapos na yung gera sa Israel at sa Iran, na pwede nang tumulong ang US sa Ukraine, saka naman binawi ni Trump yung mga armas. Ang tanong, coincidence lang ba ito o mayroon ng naganap na usapan? Well, ano sa palagay nyo mga kababayan? Pero sa kabilang banda, posible din naman na makatulong yung ginawa na yun ni Trump. Kasi kung ihihinto ni Trump yung pagpapadala ng suporta sa Ukraine, na yun pa naman ang pinakamahalagang suporta para sa kanila, mapipilitan ng Ukraine na sumuko. So tapos ang gera, di ba mga kababayan? Yun naman ang gusto ni Trump, matapos na agad ang gera at the expense of the Ukrainians.
Gusto ni Trump na matapos ang gera pero ang dihado ay ang Ukraine. Syempre kung ikaw naman ang presidente ng Ukraine at mahal mo ang bansa mo, hindi mo rin yun matatanggap. Tama? Kasi kapag tinanggap yun ni Zelensky, magiging puppet siya ng Russia. At syempre, tuwang-tuwa naman ang Russia sa ginawa ni Trump. Kung ganito ng ganito daw ang gagawin ni Trump, talagang mapapabilis nga ang gera, sabi ng Russia. Yun nga lang, ang mga Ukrainians talagang kawawa pag natapos ito na pabor sa Russia. Понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Ano daw sabi ng spokesperson ng Russia? Kinukulang na daw ang armas ng Amerika kaya itinigil nila yung pagsusupply sa Ukraine. At ganyan din po talaga ang sinabi ng White House. Nagkukulang na daw kasi yung kanilang stockpile. The White House saying that the weapon supply has been halted to put America's interests first. And this comes amidst concerns in the Pentagon over the dwindling supply of US military stockpiles. Ayan nagkukulang daw. Pero kasi mga kababayan, granting na nagkukulang nga, pagpalagay natin na nagkukulang talaga yung armas ng US. Pero kasi ang malaking tanong dito, kung nagkukulang pala, bakit desidido ang Amerika na ituloy yung bentahan ng halagang $510 million na armas sa Israel? Ito sabi sa balita State Department approves $510 million weapon sale to Israel. The Trump administration approved a $510 million weapon sale to Israel on Monday. The sale includes munitions at the center of a Biden administration controversy about freezes, pauses, and the slow rolling of the provision of arms to Israel. Washington will sell Israel more than 7,000 bombs, both 500-pound and 2,000-pound varieties, and their affiliated guidance kits per an announcement from the Defense Security Cooperation Agency. So nagkukulang pala. Bakit tutuloy nila yung bentahan ng armas sa Israel, di ba? So ito ngayon yung nasisilip ng maraming tao. Obvious daw kasi na mayroong kinikilingan to si Donald Trump. Bakit daw ang Israel lahat ng kailangan nila mula nang mag-umpisa ang gera hanggang sa matapos, kung todo suporta ang US. Pero bakit pagdating dito sa Ukraine, mula nang magsimula yung gera sa Israel, hindi na daw ipinadala yung mga armas sa kanila. Kaya inintindi na lang ng Ukraine. Kasi nga siguro talagang kailangan ng gerahin ng Iran, di ba? Kailangan ng lumusob ng Israel sa Iran. So naintindihan yon ng Ukraine kung hindi man magpadala ng armas ang US sa kanila. Pero bakit ngayon natapos na ang gera, ayaw pa rin bigyan ng US ng armas ang Ukraine? So malaking question ngayon, di ba mga kababayan? Ano daw meron? Bakit daw ganun si Trump? Well, sa palagay ko dito mga kababayan, may kasalanan din si Zelensky dito Matigas kasi ang ulo ni Zelensky. Kasi si Netanyahu kung anong sabihin ni Trump, sumusunod siya. Biruin nyo, itinigil ng Israel yung pag-atake sa Iran kahit ayaw pa nila. Kasi may isang kumpas galing kay Trump. Sa isang kumpas lang ni Trump, tumigil ang Israel. At ngayon, ang balita natin, pumapayag na daw si Netanyahu na magkaroon ng ceasefire dyan sa Gaza dahil yun ang gusto ni Trump. An Israeli official says Prime Minister Netanyahu could announce an end to the war in Gaza when he visits the White House next week. President Trump says Israel agreed on terms for a 60-day ceasefire in Gaza and warned Hamas to accept the deal before conditions get worse. So masyadong masunurin itong si Netanyahu kay Trump. Samantalang itong si Zelensky, nakikipag-away pa to kay Trump. Ayaw makinig, nang aaway pa. Natatandaan nyo ba yung sagutan ni Trump at Zelensky sa White House? Si Zelensky pa lang ang kaisa-isang leader sa mundo na gumawa ng ganyan sa presidente ng Amerika. Wala pang bisita ang White House na nakipagsagutan sa presidente nila doon. Si Zelensky pa lang bukod tangi sa kasaysayan ng mundo. Kaya siguro isa rin yun sa mga dahilan kung bakit walang amor si Trump sa Ukraine. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Tama ba ako doon? Walang amor si Trump kay Zelensky dahil matigas ang ulo niya kumpara kay Netanyahu? I-comment nyo po yung inyong opinion tungkol dyan mga kababayan. At dahil nga po natutuwa ang Russia sa ginawa ni Donald Trump, kahapon din paglabas ni Trump ng utos na ipahinto ang pagpapadala ng armas sa Ukraine, naglabas din ng utos si Putin sa kanyang militar para ilabas na
yung mga ipinagmamalaki nilang Oreshnik missiles. Ano na naman tong Oreshnik missile? Ang Oreshnik missile po, para sa inyong mga kaalaman, ang isa sa pinakamabilis na non-nuclear missile ng Russia na may 6 na warheads at isa sa mga sinasabing pinangangambahan daw po ng mga bansa sa Europa. So kahapon naglabas ng utos si Putin para ilabas na ang lahat ng mga Oreshnik missile at dalhin dun sa Belarus. Yung Belarus kasi ay kaalyado po yan ng Russia at ang plano ni Putin, dyan i-launch yung mga Oreshnik missiles. At ang balita po natin is pinarami nila yung production niyan at ngayon po ay yun nga, idinideploy na po yan sa Belarus. At kapag naiposisyon na po ito sa Belarus, pwede nga daw po itong umabot hanggang sa London sa loob lamang ng 9 na minuto. Pwede daw po itong umabot sa lungsod ng Paris sa France kahit hanggang 8 minuto lang at 6 na minuto makakarating na daw ito sa Berlin. Ganun po kabilis itong missile na ito, mga kababayan, kaya puring-puri si Putin dito eh. Производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях. А в состав военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения. Будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Pero kahit na ganun yung ginawa ng US, sabi ko nga sa inyo kanina mga kababayan, mahalaga po sa Europe ang gera sa Ukraine. Kaya nangako sila na magpapadala sila ng $35 billion na halaga ng suporta sa Ukraine. Medyo malaki-laking pera din po yan mga kababayan, pero syempre kulang pa yan kung hindi talaga makikisama ang US. Ngayon, baka curious kayo mga kababayan kung anong naging reaksyon ni Zelensky sa ginawa ni Donald Trump. Well, ang sabi po sa balita, inuutusan daw po ni Zelensky ngayon ang mga American businessmen sa Ukraine para kausapin ang administrasyon ni Trump para maibalik yung suporta nila sa Ukraine. Ang sabi ni Zelensky, kailangan daw po na gampanan ng mga negosyanteng Amerikano sa Ukraine yung kanilang obligasyon na protektahan ang kanilang mga negosyo sa Ukraine at gamitin ang kanilang impluensya para kumbinsihin ang Amerika na ipagpatuloy ang pagpapadala ng armas, lalo na po ng mga air defense. Ito, pakinggan ninyo si Zelensky. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga minamahal kong Ukrainian. Narito ang ilang mahalagang bagay para sa araw na ito. Kakatapos lang ng aming pakikipagpulong sa mga negosyante sa mga kasapi ng American Chamber of Commerce. Malalaking negosyo ang mga ito. Nagpapasalamat ako sa kanila sa patuloy nilang pagtatrabaho dito at para sa Ukraine. Nagbabayad sila ng buwis sa ating bansa at nagpapanatili ng trabaho sa ating mga kababayan. Pero mayroon din silang malaking impluwensya na napakahalaga para sa atin dito sa Ukraine. Mahalaga sa panahong ito na ginagamit ng bawat isa ang kanilang personal na impluwensya para magkaroon ng kolektibong resulta. Lahat tayo ay nakikinabang sa patuloy na suporta ng Amerika sa ating depensa at sa ating mga mamamayan. Ang air defense ng Ukraine ay proteksyon para sa bawat kumpanyang nag-ooperate sa ating bansa sa may mga ari-arian dito at nagpapalawak ng produksyon dito. Malinaw ang mensahe ng Ukraine na kapag tayo ay nagtutulungan, mas marami tayong magagawa. Nagpapasalamat ako sa lahat ng kumpanya at negosyante na sumusuporta sa pagtatanggol ng Ukraine at sa katatagan ng bansa. Ayan kinausap po ni Zelensky yung mga Amerikanong negosyante sa Ukraine na baka naman pwede nyong gamitin yung inyong impluensya sa US para maibalik yung suporta. Total naman may mga business naman kayo dito. Actually, okay lang naman din yung sinabi ni Zelensky, okay lang naman din yung kanyang approach. Pero sa palagay ko kasi mga kababayan, kulang sa karinyo itong si Zelensky. Parang hindi ganito yung tamang approach para suyuin si Donald Trump. Kumbaga, dinaan niya dun sa mga negosyanteng Amerikano di ba? Ayaw niyang gumamit ng karinyo. Ayaw niyang gamitin yung kanyang mga mabubulaklak na pananalita para lambingin to si Trump. Kasi si Netanyahu magaling maglambing Ito si Zelensky parang nanghihingi na nga lang ng tulong parang galit pa parang nagmamalaki pa Biruin nyo, dinaan pa niya sa mga negosyante doon, parang tinakot pa sila na, sige, wag kayong tumulong, masisira din naman yung mga negosyo nyo dito kapag hindi kayo nakiisa
Parang ganun ano. Which is for me, kulang eh. Kulang para makumbinsi mo si Trump. At eto pa mga kababayan, kasabay po ng mensahe ni Zelensky sa mga negosyanteng Amerikano. Aba, binanatan din ni Zelensky pati ang bansang Iran. Nagpatutsyada siya sa Iran. At galit na galit po ang Iran kay Zelensky ngayon dahil dito mga kababayan. Ito pakinggan ninyo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung anong sinabi niya sa Iran na ikinagagalit nila. Sinimulan na ng ating mga institusyon ang pagpapatupad sa mga desisyon ng National Security and Defense Council tungkol sa pagsisynchronize ng mga sanctions ng Europa at Ukraine. Ang sanction packages ng 13th at 14th EU ay synchronized na ngayon at yan ngayon ang ipinatutupad 100% sa Ukraine. Ginawa ko ring formal ito ngayon. Nakikiisa kami ng lubos sa mga European sanction packages para targetin ang rehimen sa Iran, kabilang na ang ilan sa mga kumpanya at entities nito. Hindi lamang ang mga may kinalaman sa military at sa mga panggugulo nito sa mga kapitbahay niyang bansa sa rehiyon, kundi maging ang panggigipit nito sa loob mismo ng kanilang bansa. Isa sila sa mga may pinakamalulupit na rehimen sa buong mundo. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit magkasundo sila ni Putin. Nadinig po ninyo? Yan po ang maaanghang na komento ni Zelensky sa bansang Iran. Ano sa palagay nyo magiging reaksyon ng Iran dito? Siyempre magagalit. Baka sabihin pa nila, teka, ba't ka nakikisali dito ha? Di ba may sarili kang gera? Ba't ka nakikisali ha? At totoo nga po, dahil kahapon, ipinatawag ng Foreign Minister ng Iran ang konsulado ng Ukraine or yung charge d'affaires ng Ukraine na nasa Iran. At inutusan sila na maghain ng protesta laban dito sa hindi tamang komento na sinabi ni Zelensky sa kanila. At bukod doon, alam nyo ba, pinagbantaan din po ng Iran ang Ukraine na kapag inulit pa nila yung mga ganong klaseng salita laban sa Iran, magbabayad daw sila. Ang sabi pa ng Iran, wala daw respeto ang Ukraine. Bastos daw sila sa international law, hindi na nila ginalang. Ito, ang sabi dito sa balita, ipinatawag ng Iranian Foreign Ministry ang Ukrainian charge d'affaires para magprotesta sa hindi tamang mga sinabi ng Kiev tungkol sa pag-atake ng Israel at Estados Unidos sa Iran kamakailan. Pinagbantaan ng Iran ang Ukraine ng mga consequences na hindi nito tinukoy kung ano sa oras na mauulit pa ang ganitong mga pahayag. Dagdag pa ng Tehran, nilabag umano ng mga opisyal ng Ukraine ang kanilang mga international legal obligations tungkol sa paggalang sa mga prinsipyo at layunin ng Charter ng United Nations, gayon din ang 4 na mga Geneva Conventions. Hindi daw po iginalang ng Ukraine yung mga international law na ito, kaya bastos daw lalabas sila. Ngayon, baka may mga mag-comment, bakit nga naman kasi nakikialam pa tong Ukraine? Ayaw na lang intindihin yung sarili nilang problema. Alam nyo po kasi mga kababayan, hindi rin naman natin kasi masisisi si Zelensky Bakit kanyo? Kasi nakikialam din naman ng Iran sa away ng Ukraine at Russia. Di ba nga nag-supply o nagpadala ng mga Shahed drones at ballistic missiles ang Iran sa Russia nung hindi pa nagkakagera ang Iran at ang Israel? Overseas now, and Iran is promising to provide Russia with short-range ballistic missiles and more drones in a deal likely to anger Western leaders. US intelligence confirmed Iranian-made drones were used during Russia's attack on Kiev on Monday. Nakita nyo? Kaya naman pala pinapatutsyadahan ni Zelensky ang Iran. May rason naman pala, may dahilan naman pala. Una pa lang nakialam ang Iran sa gera. Bakit nagagalit ang Iran ngayon? Tama naman si Zelensky doon, di ba mga kababayan? Pasaway din talaga tong Iran At ang katunayan na pasaway nga talaga itong Iran. Alam nyo ba na nagsisimula na naman pong magtayo ng mga nuclear facilities ang Iran para ituloy yung kanilang ambisyon na gumawa ng mga bomba atomika? Opo mga kababayan. Huli sa satellite surveillance kahapon ang pagpaparoot pa rito ng mga truck ng Iran, doon po yan sa site na binomba ng Amerika. Ayan inaayos na naman po ng Iran yung kanilang nuclear facilities. Kuha po ito ng mga truck na nagpaparoot pa rito dyan sa Fordow Nuclear Facilities. Ang sabi po ng mga eksperto, maliwanag daw po dito na inaayos ulit ng Iran yung kanilang nuclear project. Ayan nakikita nyo ba yan mga kababayan? May mga bulldozer na naghuhukay dun sa lugar. Malapit po doon sa butas na tinamaan ng Amerika. At ayon po sa IAEA,
Ilang buwan lang daw po ito, tapos na rin po ito mga kababayan. Lalo na 24/7 pa yung pagtatrabaho dyan sa lugar. Ilang buwan lang, tapos na rin po ito mga kababayan. The capacities they have are there. They can have, in a matter of months, I would say, a few cascades of centrifuges spinning and producing enriched uranium, or less than that. O diba? Ilang buwan lang daw tapos na yan. Magpapaikot na naman sila ng centrifuges at tuloy na naman ang pagpaparami ng uranium. At nagbanta ang Iran. Nalalaban ulit sila sa gera kapag umatake na naman ng Israel. So paano ngayon matatapos ito kung ayaw tumigil ng Iran? Hindi naman sila pwedeng pabayaan lang ng Israel kasi kapag nakagawa sila ng atomic bomb, marami talagang mamamatay sa Israel kapag ginamit sa kanila yan. Sige mga kababayan, kayo nga ang sumagot. May pag-asa pa bang mahinto itong gerang ito kung patuloy na nananakot ang Iran sa Israel? At yung isa naman, syempre hindi naman din yan magpapatalo. So walang magpapakumbaba sa kanilang dalawa. Paano hihinto ito? Ito pa mga kababayan, pakinggan ninyo yung sinabi ng isang analyst mula sa Center for Strategic Studies. Sinira ng US ang mga nuclear facilities ng Iran at nagsagawa pa ng agresibong digmaan, pero ngayon ay hindi na nila makontrol ang mga epekto ng digmaan. Pareho nilang sinasabi na gusto nila ng negosasyon, pero nagbabanta sila na bobombahin ulit ang Iran. Kaya ginawa lang ng Iran ang dapat nitong gawin, pinapalakas nila ang kanilang air defense at lalo pang pinatitindi ang pinsalang kayang gawin ng kanilang mga missiles. Ang ceasefire na ito ay hindi dahil nagmamagandang loob sila, kundi dahil sa matindi ang ginawang pinsala ng mga missiles ng Iran sa mga bayan ng Haifa, Tel Aviv, Beersheba, at iba pa. Kaya napilitan ang Israel na humingi ng ceasefire. Yun lang ang garantiya kung bakit nagkaroon ng ceasefire. Maliban doon, hindi mo pwedeng asahan ng isang matako sa gera na katulad ni Netanyahu, at isang wanted sa International Criminal Court dahil sa mga krimen sa sangkatauhan, at mga war crimes, na titigil sa pakikipaggera nang hindi nakukuha ang mga gusto niya. Kaya kahit buksan pa ng Iran ang pintuan ng diplomasya, wala akong nakikitang punto para makipagnegosasyon pa sa US, at wala ring saysay ang garantiya na inaalok ng US. Sigurado, uumpisahan na naman ulit ng Iran yung pagpaparami nila ng uranium, pero hindi na sa mga pasilidad na kayang maabot ng IAEA. Wala nang inspection na magaganap. Lahat ay nasa kamay na ng Iran. At wala na ring magagawa ang Amerika na higit pa sa ginawa nila. At hindi na nila maaabot pa ang mga pasilidad. Kaya malinaw naman sigurong nakikita dito kung sino ang nanalo at ang natalo, di ba? Mayroong eksaktong paraan para malaman kung sino talaga ang nanalo at kung sino ang natalo. Tingnan mo lang kung anong nakamit ng dalawang panig. Nakuha ba nila yung 4 na goals na gusto nilang mangyari? Hindi. Bigo sila sa lahat ng kanilang mga goals. Umaasa sila na magiging no choice ang Iran kundi ang sumuko ng walang hinihinging kapalit. Hindi nangyari yun. So yan ang sabi nitong analyst na ito, no? Hindi daw hihinto ang Israel hanggat hindi nakukuha ng Israel yung gusto nilang mangyari. Gusto kasi ng Israel na mapatay lahat ng mga military commanders ng Iran. Well, naging matagumpay sila doon. Pero maliban doon, gusto rin nila na masira yung missile program ng Iran. Gusto rin nila na magkaroon ng regime change. Gusto nila na matigil na yung mga nuclear facilities. Ang tanong, nakuha ba ng Israel yung mga objectives na yon, yung mga goal na yon? Hindi. Hindi naman nagkaroon ng regime change sa Iran eh. So hindi na sunod yung goal nila. So may sapat na dahilan ng Israel para ituloy pa rin yung gera, tama? At ang sabi pa niya kanina, lalong maghihigpit lang daw ang Iran sa kanilang mga nuclear facilities. Itutuloy pa rin daw nila yung pagpaparami ng uranium para makagawa ng bomba atomika. Pero hindi na nila papayagan ang US at ang IAEA na pumasok para inspeksyonin yung mga facilities. Tanong, posible bang gawin yun ng Iran? Hindi lang po posible mga kababayan, inumpisahan na po nilang gawin yan. Ito po sabi sa balita, Iranian President Masoud Pezeshkian has given his final approval that would enact a law suspending cooperation with the International Atomic Energy Agency or IAEA. This move follows a 12-day war involving Israeli and US strikes on Iran's nuclear and military sites. Nakita nyo?
naglabas na ng pinal na desisyon ang presidente ng Iran na ihinto na ng United Nations ang pakikialam sa kanilang mga projects. So kaya kahit anong gawin ng mga foreigners ng US, ng United Nations o ng kahit sinong bansa na gustong mag-inspect dun sa mga facilities na yon, malabo na yon. Kasi bawal na silang pumasok sa Iran. Ang tanging paraan na lang para ma-inspect uli o makita kung ano yung ginagawa ng Iran, regime change o kaya sapilitang buksan ang Iran para makita kung anong ginagawa nila doon. Which is, kailangan na naman ng gera noon, mga kababayan. Kasi puwersahan yun eh. So, kaya hindi titigil ang Iran sa ambisyon nila. At hindi rin naman titigil ang Israel hanggat hindi nasisira yung ambisyon na yon. So, papaano titigil ang gera, di ba po? So, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo sa ating mga balita ngayon? I-comment lang po ang inyong opinion tungkol dito. Again, hindi po tayo nagiging bias, nag-uusap lang po tayo. At kung gusto nyo naman po na mabati po kayo, ma-shoutout, i-comment lang po ang inyong lugar para maisama po kayo ng ating mga moderator para sa mga susunod na shoutout po natin. And lastly, bago tayo magtapos, batian na naman po tayo. Binabati po namin sina Sir Joe Del Pugdiman ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo, sir. Kay Sir Emmanuel Elbao ng Ozami City. Kay Sir Ronnie De La Cruz ng Negros Occidental. Magandang araw po dyan sa Negros. Kay Tep TV, Trash Can Eating Plast. I think channel ito, no? Channel ba to? Binabati po namin kayo. At kay Ma'am Mary Jane Quiroga ng Santo Angel, Dumalig, Capiz. Magandang araw po sa inyo dyan, mga taga-Capiz. Kay Ma'am Nympha Matala ng Rome, Italy. Kay Sir Neil Dab. Kay Sir Pinoy Ako 5278. Kay Sir Mario Santiago ng Zaragoza, Nueva Ecija. And lastly, shout out po kay Ma'am Martina Sumodlayon. Magandang araw po sa inyo, ma'am. So again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ingat po kayo parati at magandang araw po.